Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. He is good and He is faithful. So, who will not be amazed of God's love for us? Pakainan po ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Gaya po ng inawit natin kanina. Yung mensahe ng inawit natin kanina. Sabi doon, what a sacrifice that saved my life. The blood of Jesus who saved my life. His sacrifice. Mga kapatid, ang ginagawa po natin ngayon mga kapatid ay isang pag-aalaala kung paano po tayo pinatawad ng ating Panginoon. Ang kanya pong pagpapatawad, pakinggan po natin mabuti. Ang kanya pong pagpapatawad mga kapatid ay hindi yung tipong parang tayong mga tao na parang sinabi lang natin, sige na nga, pinapatawad na kita sa ginawa mong pagkakamali sa akin. Okay na yun. Tapos na, quits na, pinapatawad na kita. Hindi po ganun ang pagpapatawad na ginawa ng ating Panginoon. Ang pagpapatawad po niya ay nangangailangan ng kanyang sakripisyo. What a sacrifice that saved my life. Oh, the blood of Jesus. Ano yan? Washes me. Yun ang paraan ng Lord para mapatawad niya tayo. Hindi lang sinabi niya na okay na, tapos na. Hindi po. Kinailangan ng kanyang sakripisyo. Kinailangan ng pagdudugo ng kanyang dugo, banal na dugo, para tayo mapatawad. Sapagkat hindi lang po mabuti ang ating Diyos, hindi lang siya mapait, hindi lang po siya mapagmahal. Meron din po siyang karakter na siya po ay makatarungan. Okay? He is also just. He is not just a loving God, but He is also a just God. Ibig sabihin, ang ating Diyos, lagi pong may consequence ang kasalanan. Okay? Tandaan natin, pakinggan po natin mabuti. Ang ating Diyos, dahil siya makatarungan, hindi po siya papayag na walang kabayaran ang kasalanan. Para maintindihan po natin mabuti kung ano po yung ginagawa natin ngayon. Kaya po, kailangan malalim ang ating pagkaunawa patungkol sa ating pong pagdiriwang ng banal na ampunan. Ang laman at ang dugo ng ating Panginoon. Ang kanyang pagpapatawad ay nangailangan ng kabayaran. At ang kabayaran ay hindi po ang ating laman at ang ating dugo. Ang naging kabayaran ng ating kapatawaran ay ang laman at dugo ng ating Panginoon. Ganon po niya ipinakita ang kanyang pagmamahal sa atin. Bakit po natin pinag-uusapan? Yun po ang mensahe natin, ang binigay sa atin ng ating Panginoon ngayon. Forgiveness. But the negative side, mga kapatid, yung unforgiveness. Okay, ito kasi yung pangalawang puntos na pag-uusapan natin mga kapatid sa atin pong sinimulang talakayin, sa atin pong preparation for living the life to the fullest. Yung pong ating sinimulan last Thursday, prayer meeting, patungkol sa ano-ano ba ang mga bad habits na dapat na nating iwanan sa ating buhay, lalo na ngayong bagong taon. Iwanan na natin yung mga bad habits na yan, hindi na natin dadalhin sa 2026, sapagkat itong mga bad habits na ito ang nagiging sagabal. Listen very carefully. Ang mga nakagawi o gawin natin na ito, ang mga sagabal. Bakit hindi po natin nakakamtan? Bakit hindi nangyayari sa atin yung ipinangako ng Panginoon na buhay na ganap at kasiyasiya?
Okay? Hindi po magic na pag hinirang ka ng Diyos, ay bigla na lang kahit na ikaw ay hindi masunurin, ay bigla ka na lang magkakaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. No. We will be, listen very carefully, the Bible says that we will be transformed or we will be sanctified or conformed to the image of His Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. Kaya naman, pinapakita sa atin ng Panginoon, ano ba yung mga gawin natin ng dating natural man na huwag na nating dadalhin sa ating bagong buhay o sa ating new creation. Sapagkat bago ka na, hindi ka na yung dati. So marami kang gawin o habits or bad habits na hindi mo namamalayan na dinadala mo pa sa bago mong pagkatao. Iyon ang nagiging hadlang ngayon, bakit hindi mo tuloy-tuloy na nararanasan ang pinangako ng Panginoon na isang buhay na ganap at kasiyasiya. Okay. Guilty tayo sa unang habit na yun. Bad habit na yun. At pinag-aralan natin yan last Thursday. Ano yung unang bad habit? Murmuring, complaining, and negative speeches. Murmuring means masyado kang maangal. Masyado kang mareklamo. Kapatid, hindi ganun ang isang Kristiyano. Okay? Hindi yun ang example ng ating Panginoon at hindi yun ang example ng mga nauna sa atin. Wala tayong mga nababasa ng mga hinirang ng Diyos na ang ginawa nila sa kanilang buhay, pananampalataya, ay puro reklamo or puro angal. Okay? Meron tayong mga mababasa, kagaya ng pinag-aralan natin last Thursday, na mga umangal, mga nagreklamo, pero anong nangyari sa kanila? Anong nangyari sa kanila? Kinain sila ng lupa. Okay? Yung mga murmuring, o mga mareklamo, o yung mga maangal sa buhay, kapatid, huwag mong gagayahin yun. Huwag mong isasama yun sa iyong buhay pananampalataya. Kasi hindi yun senyales ng isang nakaunawa o na-enlighten sa kagandahan ng kabutihang loob ng Diyos sa atin. Okay, hindi tayo nagre-reklamo, kundi tayo yung malugod na nagpapasalamat sa ating Panginoon. Okay? Pinag-aralan natin last Thursday, yung mga mareklamong Israelita, anong nangyari sa kanila? Kinain ng lupa. Anong nangyari sa kanila? Naiwan sila sa ilang at hindi sila nakapasok sa lupang ipinangako ng Panginoon. They did not enter the rest or the promised land that God has promised to them. Kapatid, ayaw nating mangyayari yun sa atin. Okay? Pakinggan natin mabuti ito. Kasi tayo, malaya tayong magsabi, itong bibig na ito na, mananampalataya ako. Kristiyano ako. Anak ako ng Diyos. Born again Christian ako. Ako ay isang hinirang. Malaya itong bibig na ito na magsalita ng gano'n. Okay? Pero sino talaga ang nakakaalam kung sino ang kanyang mga hinirang? Tayo ba o ang Diyos? Ang Diyos. Kapatid, kahit na paulit-ulit sabihin ng bunganga mo, ng bibig mo, na ikaw ay anak ng Diyos, pero ang buhay mo ay hindi nagpapakita ng identity o ng pagkakakilanlan ng isang taong hinirang ng Diyos, kapatid. Nakakatakot yun. Sapagkat yun yung mga pinag-uusapan ng pananakasulatan sa Matthew chapter 7. Tumawag man sila ng tumawag ng Panginoon, sa panahon na yon, sasabihin lang ng Panginoon, lumayo ka, hindi kita nakikilala.
Kaya naman, pinapaunawa sa atin ng Panginoon, mga kapatid, ano-ano ba? Yung mga pag-uugali o yung mga habits na kailangan hindi na, listen very carefully, hindi na nakikita sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Bilang mga bagong nilalang, new creation. Okay? Dapat wala na yan. Number 2, murmuring ang number 1. Number 2 is unforgiveness. Yan. Unforgiveness. Yan ang pag-aaralan natin ngayon. What is unforgiveness, mga kapatid? Gagamitin natin yung teksto sa aklat ng Mateo, or book of Matthew chapter 6, verses 5 to 15. Okay? Pero Tagalogin muna natin. No, ang unforgiveness, mga kapatid. Ano ang unforgiveness? Sa Tagalog, hindi marunong magpatawad. Okay, ang unforgiveness ay hindi marunong magpatawad o ito ay kawalan ng pagpapatawad. Hindi marunong magpatawad. Merong kakambal yan. Tingnan nyo i-assess natin sa ating sarili kung ito ay meron tayo sa ating buhay. Kasi malaking question mark yun. Okay? Listen very carefully. Malaking question mark na nananatili pa yon sa ating pagkatao. Yung unforgiveness. Mamaya ay maipapaliwanag natin. Hindi pwedeng ang isang Kristiyano ay merong unforgiving spirit. Hindi pwedeng mangyari yun kapag ikaw ay tunay na Kristiyano. At may kakambal si kawalan ng pagpapatawad o hindi marunong magpatawad. Meron laging kasama yun o kakambal. Ano yun? Hindi rin marunong humingi ng kapatawaran. Yan. Tandaan nyo, kapag hindi kayo marunong magpatawad, sigurado, hindi kayo marunong humingi ng sorry. Okay? Nakikita nyo ba sa inyong buhay yon, mga kapatid? Na masyadong mataas ang pride nyo at hindi kayo marunong humingi ng kapatawaran. Kapag nagkamali kayo, imbis na humingi kayo ng sorry, dadaanin nyo sa lahat ng mga pasikot-sikot. Pero hindi nyo bibitawan ang salitang, I'm sorry. Patawarin mo ako. Ayaw nyo aminin na nagkamali kayo. I'm sorry. Hindi yun dapat nakikita sa isang mananampalataya o Kristiyano. So kapag hindi kayo marunong humingi ng sorry o kapatawaran, sigurado, hindi rin kayo marunong magpatawad. Kasi magkakambal yun. Pero hindi natin tatalakayin yung isa. Ito pinag-uusapan namin ito sa pastoral. Sa mga fellowship namin. Bakit hindi na masisave si Satan? Si Satanas. Bakit hindi na siya masisave? Kasi, hindi siya hihingi ng sorry. Hindi na siya hihingi ng sorry sa tindi ng kanyang pride. Okay? Yun yung kasalanan ni Satan Mataas ang kanyang pride. Hindi siya aamin ng pagkakamali. Hindi siya hihingi ng sorry. Okay? So tinuturuan niya ang mga tao ng ganon. The same. Pride. At ang resulta nun ay kawalan din ng pagpapatawad. Basahin muna natin yung sinabi sa Matthew chapter 6, verse 5 to 15. Okay. Verse 5. Ito mga kapatid, yung pagtuturo ng Panginoon kung paano mananalangin. Kaya meron tayong sinusunod every Sunday worship natin. Bago tayo mag-worship, meron tayong prayer time at ang ginagamit natin na
paraan sa prayer time natin, yung Acts Guide. Okay? So, dito nakukuha yon. Matthew chapter 6, verse 5 to 15 says, "And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by men. I tell you the truth, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you. And when you pray, do not keep babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. Listen very carefully. Huwag tayong madidistract, mga kapatid. Napaka-importante nito sa ating buhay pananampalataya para umani na tayo. Anong blessing na nakaprepare para sa atin? So, forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Okay, sa guide na binigay ng Panginoon, yung sumunod na salita niya, mga kapatid, ay sinentro niya doon sa forgiveness o sa pagpapatawad o sa kapatawaran, yung verses 14 and 15, which dito po tayo magpo-focus. Sabi po dito sa 14 and 15, "For if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins." Okay? Nakuha po natin? "For if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins." O unforgiveness. Kawalan ng pagpapatawad. Sino dito yung hindi marunong magpatawad? Ops, huwag nyo nang itaas ang kamay nyo. Sino dito yung hindi marunong magpatawad? At sino rin dito yung hindi marunong humingi ng sorry or ng kapatawaran? Yung masyadong mataas ang pride. Ito na yung pagkakataon nyo na mapalaya kayo ng Panginoon sa katotohanang ibibigay niya sa atin. Okay? Because these bad habits in our lives, mga kapatid, itong mga pag-aaralan nating bad habits, ito yung naghihinder. Listen very carefully. Ito yung naghihinder. O sa Tagalog, humahad lang. Okay? Yung dumidiretso sana sa'yo, yung blessing ng Panginoon, yung favor ng Panginoon, pero nahahadlangan, hindi makadiretso sa'yo. Kasi meron kang mga bad habits na ginagamit ng dyablo at hindi mo namamalayan na nananatili sa iyong buhay. Number 1 is murmuring. Number 2 is unforgiveness. Sasabihin ko muna lahat para mapag-isipan nyo na. Number 2 is unforgiveness. Number 3, prayerlessness.
devotionlessness, fellowshiplessness. Number 4, continuing in a hidden and unconfessed sin in your life. And then number 5, too much pride, too much self-righteousness, too much selfishness. Yun yung 5. Pero nakapokus tayo ngayon sa unforgiveness. What is unforgiveness? This is one of Satan's favorite and effective, tools. One of Satan's effective tools to control you and to hinder you from receiving God's favor in your life. Itong unforgiveness. Anong nangyayari, mga kapatid? If you have an unforgiving spirit, mga kapatid, Satan will control you. Marami kong nakikitang ganyan, mga kapatid, sa kapaligiran natin. Maraming namumuhay sa mga ampalaya. Ano yung English na bitter, yung bitterness. Masyadong namumuhay, nakakulong sa bitterness at di sila makahulagpos. Kinukontrol na sila ng Diablo. Ganun na ang nangyayari sa kanilang buhay. It becomes part of their identity. Pag nakita mo sila, nandun sila sa kanilang buhay ampalaya. Masyado silang naging mahilig sa ampalaya. They have a bitter, matindi ang bitterness sa kanilang buhay. This unforgiveness keeps you stuck in bitterness, in resentment, and in your pride. At nakikita ng tao yon. Wala ka nang ginawa sa buhay mo, kundi ibusa ng ibusa yung mga hinanakit mo sa iyong kapwa, at doon na umikot ang buhay mo. Hindi ka na naging masaya. Kinontrol ka na ng iyong mga emosyon at damdamin. Pinapalaki mo na yung dapat ay mga napakaliit lang na bagay sa buhay mo. Dapat matagal ka na pinalaya. Yun yung forgiveness. Number 2, it cuts off your effectivity in prayer. Pag meron kang unforgiving heart, hindi ka mapagpatawad, kapatid, walang kapangyarihan ang iyong panalangin. Panalangin ka ng panalangin, kahit na anong gawin mo, hindi nangyayari yung pinapanalangin mo. Hindi dumarating sa iyo yung buhay na ninanais ng Panginoon na dapat ay nasa iyo. Bakit? Because you have an unforgiving spirit. Malinaw yung sinabi ng Panginoon dito. If you forgive men when they sin against you, then your heavenly Father will also forgive you. Yun yung sa verse 14 kanina. Kung pinapatawad mo ang mga nagkasala sa iyo, papatawarin ka rin ng iyong amang nasa langit. But if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins. Ibig sabihin, kumain ka man ng kumain dito sa habang ng ating pag-aalaala ng sakripisyo ng Panginoon para sa ating kapatawaran, uminom ka man ng uminom sa saro ng Panginoon, kung nasa buhay mo ang unforgiving spirit, listen very carefully.
Gawin mo man ang gawin to. Kung nasa iyo ang unforgiving spirit, hindi mo rin kakamtin ang kumpiyansa na dapat ay meron ka na ikaw ay pinatawad na nga ng Panginoon. Okay? So, it cuts off your effectivity in prayer. And number 3, it hurts your connection with God. Baka akala mo, bakit? Sino bang tama? Ako naman na. Baka akala mo may karapatan kang ganon palagi. Ako naman ang tama. Sino naman ang mali? Bakit ko sila papatawarin? Baka akala mo, ang naaapektuhan lang ay yung pakikipagrelasyon mo sa tao. No. Hindi lang yung pakikipagrelasyon mo sa tao ang affected, but it hurts your connection or your relationship also with God. Ano sabi ng Panginoon? Ano yung pangalawang mahalagang command? Na sinasabi niya, ikaw pareho rin ng nauna. Mahalin mo ang iyong kapwa, kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Okay? Ano yung una? Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. At sinabi ng Panginoon, yung pangalawa ay kagaya rin ng nauna, sapagkat hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo ang Diyos kung hindi mo kayang mahalin ang iyong kapwa. So kung hindi ka marunong magpatawad, sinasaktan mo rin, hindi lang ang connection mo at relationship mo sa kapwa mo, lalo't higit ang connection mo at relationship mo sa Panginoon. It hurts your connection with God. Yun ang mga nangyayari kung meron kang unforgiving spirit. Ibig sabihin, kung walang kapangyarihan ng panalangin mo, ibig sabihin, wala ring favor or blessing or wisdom or spiritual things na magpo-flow sa buhay mo. So huwag mong pababayaan na manatili ka at ang iyong buhay sa bad habit na ito. Okay? Unforgiving. Now, what is forgiveness? Ano yung pagpapatawad? Yan ang tinatalakay natin, mga kapatid. At yun ang inaalala natin ngayon. Okay? Forgiveness. Kanina, sinabi natin, yung mensahe ng ating inawit kanina. What a sacrifice. Listen very carefully. That saved my life. Oh, the blood of Jesus washes me. What a sacrifice. Ano ibig sabihin nun? All these elements, this practice, mga kapatid, ay pagpapaalala sa atin na tayo ay pinatawad ng Panginoon. Hindi tayo ang taong karapat-dapat tumanggap ng pagpapatawad. In fact, listen very carefully. In fact, hindi nga tayo marunong lumapit sa Panginoon at hingin yung napaka-importante o napakahalagang pagpapatawad na dapat na igawad niya sa atin. Hindi tayo unang nag-step doon. But our God decided to forgive us anyway. It is His sovereign decision to forgive us. And the forgiveness that we receive is it's not just a mere words na sinabi niya, okay?
I forgive you. Hindi na niya sinabi, okay, I forgive. No. Our forgiveness, mga kapatid, means that He must sacrifice His flesh and His blood na inaalala natin ngayon. Forgiveness, mga kapatid, ay isang bagay na natutunan natin sa Panginoon. Ang kapatawaran na to ay naintindihan natin dahil sa ating pakikipagrelasyon sa Kanya. So what is forgiveness? Kung nararanasan mo ang marunong kang magpatawad, kapatid, listen very carefully, it is a very clear sign that you have received or experienced the genuine forgiveness from God. Okay? Okay, listen very carefully. Mapalad ka, kapatid, kung nakikita mo sa iyong sarili na marunong kang magpatawad. Bakit? Ito ay napakalinaw na senyales na na-receive mo ang kapatawaran sa Panginoon. Naunawaan mong mabuti na ikaw ay pinatawad ng Panginoon. At ang kapangyarihan ng pagpapatawad na yon ang naging dahilan bakit ka ngayon marunong magpatawad sa iyong kapwa. Kapag hindi ka marunong magpatawad sa iyong kapwa, listen very carefully. Sinyalis yon na hindi mo pa tinatanggap ang kapatawaran ng Diyos. Nagkakaintindihan tayo, mga kapatid? Na hindi mo pa naiintindihan yung lalim ng pagpapatawad ng Panginoon. Na hindi mo pa naiintindihan ano yung sinakripisyo niya. Na hindi mo pa naiintindihan kung gaano katindi ang kasalanan mo. Na hindi mo pa naiintindihan ang sakripisyo o ang desisyon ng Lord. Na kahit na hindi ka karapat-dapat, ay pinatawad ka niya. Okay? So that is forgiveness. If you have that in your heart, in your life, kapatid, pasalamat ka because it is a sign that you really receive or experience a genuine forgiveness from God. What is forgiveness? Anong nagagawa nito? It unlocks favor and blessings from God. Kapag marunong kang magpatawad, kapatid, sana narinig natin. Nalulungkot ako pagka merong hindi nakikinig. Kasi yung blessing ng Panginoon ay nakasalalay sa ating pagkaunawa ng katotohanan. You will know the truth, and the truth that you know will set you free. Okay? What is forgiveness? Anong nagagawa nito? It unlocks favors and blessings from God. Because it clears the way. Okay? Pag nagpatawad ka, anong nangyayari? It clears the way. Okay? Nililinis ito, inaalis nito ang mga hadlang na naghihinder para maranasan mo ang peace, joy, and confidence. Okay? Kapag hindi ka nagpatawad, masukal na masukal ang kalooban mo. At madilim ang kapaligiran mo, wala kang makita. But if you forgive, marunong kang magpatawad, it clears the way for peace o kapayapaan ay umiral. At ang kagalakan, kaligayahan ay mamayani. At ang kumpiyansa ay matanggap mo. Alam mong may kumpiyansa kang humarap sa Panginoon. Alam mong didinggin niya ang iyong mga panalangin. Okay?
because you know the truth, that if you forgive, that if you forgive men when they sin against you, you know that your heavenly Father will also forgive you. And He is ready to bestow the blessings and the favors that He has prepared for you, my dear brethren. Okay? And then lastly, anong nagagawa ng forgiveness? It begets spiritual freedom and teaches you to genuinely forget the offense of your neighbor. So this is the solution, mga kapatid. Ang solusyon para matanggal yung habit mo, yung bad habit mo na unforgiveness, ay napakadali. Humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon, humingi ka ng grasya sa Kanya, ng kaawaan sa Kanya, na ituro sa iyo kung ano ang Kanyang pagpapatawad, at ituro sa iyo, bigyan ka ng kalakasan para ikaw ay magpatawad din. That is the solution, mga kapatid. Forgive and ano yung kasunod? Forgive and forget. Okay? Pero merong mga nagtuturo, forgive but do not forget. Naku po, wala pong nakasulat na gano'n. Kasi may mga magtuturo po sa inyo, forgive but do not forget. No! Hindi gano'n na example ng Panginoon. The example of our God is, He did not hindi lang siya nagpatawad, kinalimutan pa niya kung ano ang ginawa sa kanya. Oh, talaga ba, Pastor, ganun bang ginawa? Yun ay nakasulat sa Hebrew. We will end with these verses. Yun ang nakasulat sa Hebrew chapter 8, verse 12, na hinango sa Isaiah chapter 43, verse 25. Write it down. Hebrew chapter 8, verse 12, and then Isaiah 43, 25. Anong nakasulat doon? Pareho ang nakasulat. Sabi doon, for I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. Okay? Papatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kailanman hindi ko na aalalahanin pa ang kasalanang ginawa nila sa akin. Okay? Yun po ang forgiveness. Okay? So, solution para matanggal yung inyong bad habit na unforgiveness is humingi ng kapatawaran sa Lord at hingin ang Kanyang grasya para matutunan nyo magpatawad and then execute. Readily execute forgiveness kung meron man kayong hindi napapatawad. And if your forgiveness is genuine, then expect favors and blessings from God. Okay? Ang Lord, mga kapatid, hindi nagsisinungaling sa Kanyang salita. Gagawin niya kung ano ang Kanyang pinangako kung nakikita niya ang katotohanan sa ating puso, isipan, at sa paglilingkod sa Kanya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Ama naming dakila, napakabuti mo po sa amin. Patuloy kang nagtuturo, Panginoon. At ngayong gabi, pinakita mo isang bad habit na humahadlang po sa amin, Panginoon, ang unforgiving spirit na ginagamit ng kalaban upang mahinder kami, Panginoon, sa mga pagpapalang inilaan mo na para sa amin. Lord, kaawaan mo po kami, patawarin mo po kami kung ito po'y nakikita mo sa aming puso at isipan, sa aming buhay. Lord, patawarin mo po kami.
At bigyan mo po kami ng karunungan. Bigyan mo po kami ng kaawaan para matutunan po din po namin na kami po ay taos-pusong magpatawad sa mga taong nakakagawa ng mga offense, mga kasalanan sa amin, Panginoon. Naway ang ihemplo mo ang siya naming magaya, Panginoon, na hindi mo lang pinatawad ang aming mga kasalanan, bagkos hindi mo na kailanman aalalahanin pa aming ginawang kasalanan sa iyo. Maraming salamat aming Ama, napakabuti mo at hindi mo kami pinababayaan. Sa iyo po namin tinataas ang lahat ng papuri, ang pagsamba at parangal sa pangalan po ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesu Kristo. Amen, amen, and amen.